Ang kwento ni Nara Narayan, ang maawain na tapas ng Panginoon. Sa banal na lugar ng Badrik Ashram, na matatagpuan sa kabundukan ng Himalaya sa kasalukuyang Uttar Pradesh, nagpakababa ang kataas-taasang Panginoon sa anyo ni Nara at Narayan Rishi. Ang lugar na ito, na kilala ngayon bilang Badrinath, ay itinuturing na sagradong pook kung saan ang Panginoon ng Vaikunta, ang asawa ng Diyosa ng Kayamanan, ay nagpakita upang magsagawa ng matinding tapas o pagpapakasakit o mahigpit na austerities para sa paglilinis at pagpapabanal ng sanlibutan. Ang Panginoon na nananahan ng walang hanggan sa espiritual na daigdig, kasama ang kanyang matatalik na deboto at lubos na nakalubog sa sukdulang kaligayahan, ay bumaba sa mundong ito ng kapanganakan at kamatayan, bunga ng kanyang walang hanggang awa, upang akiting tayong bumalik sa kanyang tahanan ng walang hanggang kaligayahan. Ang tapas ni Nara at Narayan Rishi ay lagpas sa anumang austerities na kailanmay isinagawa. Habang maraming tao ang nag-aayuno o nagtitiis ng pisikal na paghihirap alang-alang sa espiritual na disiplina, ang ginawa ni Nara Narayan Rishi ay nasa antas na hindi kayang tiisin ni Lakshmi Devi, ang Diyosa ng Kayamanan. Kaya't siya ay nagkatawang puno bilang punong Badri upang magbigay ng lilim at init sa minamahal niyang Panginoon, habang isinasagawa niya ang kanyang mga pagpapakasakit. Sa ganitong paraan, nanatili siyang malapit sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit kilala si Krishna bilang Badrinath, ang Panginoon ni Lakshmi na nagpakita bilang punong Badri. Habang sinasamba ng mundo si Nara Narayan Rishi dahil sa kanilang dakilang awa, si Indra, ang hari ng langit, ay nabalot ng takot. Bagamat siya ay matalino at makapangyarihan, ang pagkakabit niya sa material na karangyaan, prestihiyo at kapangyarihan ay nagpabulag sa kanyang paghatol. Itinuturo ng Bhagavad Gita na ang mga labis na nakatali sa mga bagay ng pandama at material na yaman ay nalalabuan ang isip, kaya't nahihirapan silang ituon ang sarili sa dalisay na debosyon. Naisip ni Indra na ang ginagawang tapas ni Nara Narayan Rishi ay upang agawin ang kanyang kaharian. Ang ganitong uri ng pagkakabit ay nagpapanganak ng takot at inggit. Dahil sa kanyang kawalang katiyakan, naniwala si Indra na nais kunin ni Nara Narayan Rishi ang kanyang trono, palasyo, at maging ang kanyang asawa, kaya't nagpasya siyang wasakin sila. Ipinadala ni Indra ang pinakamagandang apsara, mga celestial na dilag ng langit, upang guluhin at ilihis ang isip ni Nara Narayan Rishi. Ang mga makalangit na dilag na to ay lumikha ng isang kapaligirang puno ng matatamis na awit, mababangong bulaklak, at malamig na simoy na layuning pukawin ang pita ng laman. Ngunit si Nara Narayan Rishi bilang kataas-taasang persona ng Diyos ay lubusang hindi naapektuhan. Siya ay Atmarama, nasisiyahan sa sarili at hindi nangangailangan ng anumang material na kasiyahan. Nang hindi umubra ang alindog ng mga apsara, mismong si Madana, ang Diyos ng pag-ibig, o si Kamadeva, ay nagtangkang pukawin ang pagnanasa ni Nara Narayan Rishi. Subalit nasuklam ang Panginoon sa kanilang mga pagsubok at bilang tugon, lumikha siya ng mga dilag mula sa sarili niyang katawan. Mas higit ang kagandahan kaysa alinmang ipinadala ni Indra. Sa pagkakabatid ng kanilang malaking pagkakamali, ang mga apsara at si Madana
ay nagpatira pa at taimtim na humingi ng tawad. Dahil sa kanyang habag, pinatawad sila ni Naranarayan Rishi at ipinagkaloob pa ang isa sa mga nilikhang makalangit na dilag bilang handog kay Indra. Sa pangyayaring ito, ipinakita ng Panginoon na siya ang bukal ng lahat ng kaligayahan o Satchit Ananda Vigraha. At hindi siya umaasa sa pansamantalang kasiyahang material. Ngunit kahit siya ay ganap at lubos na nasisiyahan sa sarili, si Krishna ay Bhakta Vatsala o mapagmahal sa kanyang mga deboto at laging handang tanggapin ang anumang alay na may debosyon. Hindi ang yaman o karangyaan ang nagpapasaya sa kanya, kundi ang katapatan at kababaang loob ng puso ng nag-aalay. Ang kwento ni Naranarayan Rishi at mga aral ni Chaitanya Mahaprabhu ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-unlad sa espiritual ay hindi nasusukat sa panlabas na tagumpay o material na pag-aari. Ang buod ng buhay devosyonal ay matatagpuan sa kababaang loob, taos-pusong pag-ibig at matibay na debosyon sa Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga deboto at pag-awit ng mga banal na pangalan, makakamtan natin ang sukdulang kaganapan at walang hanggang kaligayahan sa pagmamahal na paglilingkod kay Krishna. Haribol.